I've been pushing for the total ban in all forms of online gambling. But recently, the government and some quarters ay pumalag, nag-react, especially the PCOO. And they were saying na maghina-hina lang daw. And nagbigay sila ng dahilan kung bakit wag muna i-stop ang online gambling. Isa sa mga binigay nila ng reason ay malaki raw ang kinikita sa buwis. In fact, nagbanggit pa sila ng mga figures. The DOF gave an estimate, PCO, I'm sorry, Presidential Communication Office. Nagbigay pa sila ng mga estimates kung how much yung direct and indirect benefits and even economic benefits nakukuha ng online gambling. However, hindi binabanggit ng Department of Finance yung social cost, yung social harm. Nabanggit nga kanina ni Senator Mig Zubiri. Nagbigay siya ng mga figures, mga estimates. Pero yung DOF, hindi. Yung psychological harm of gambling addiction, health effects, household impact, criminal offenses related to online gamblings. Nandito yung ating PNP para magbigay ng data tungkol dyan. Hindi pwedeng gamitin ang dahilan na dahil kumikita tayo sa online gambling sa pamamagitan ng buwis. Dapat timbangin din natin, isipin din natin yung social cost, yung social harm na dinudulot sa mga mananaya. At sino po itong mga mananayang ito? Mga masang Pilipino. Hindi naman po ito yung mga mayayaman na tumataya. Ang masaklap pa, yung mga mananaya, dinadaya pa. Marami na akong complainant na nanalo ng daan-daang milyon at hindi naman binabayaran. So, ayan yan example. Nasisira na ngayong buhay nila sa katataya. Nalulubog na sa utang sa katataya at nung maka-jackpot, manalo, hindi binayaran. Lokohan. Di po ba? Kalokohan. Pangalawang binibigay na dahilan ng ating pamalaan ay yung magigirilya sila, mag-underground. Binawal mo yan, mag-underground. I-regulate na lang. Kung mag-underground, anong ginagawa ng DICT? Ba't hindi magbuo ng isang special task force na kasama yung PNP Anti-Cybercrime, NBI, para tugisin ito magigirilya? So, tinatanggap ba natin na inutil yung DICT? Siguro naman, DICT hindi papayag. Hindi tatanggapin na kami po ay inutil. Kaya, wag na lang po natin itigil yan kasi mag-underground sila, ma-overwhelm kami. Umiling na si Asik Paraiso, tama po sir. Diba? So you can do your job. Do your job. Huwag kayo matakot sa underground guerrilla na yan. Isa pa sa binigay na dahilan ng ating gobyerno ay yung employment daw. Of course, ako po ay pro-labor, being vice chair ng labor employment. Pro-labor po ako. Yeah, I know na 32,000 ata yung figures na binigyan natin gobyerno na nagikinabang sa online gambling. Pero meron man talaga tayong paraan na para itong mga mawalan trabaho sa online gambling, maita-transfer natin sa ibang mga trabaho. Kung gusto, maraming dahilan, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Yung DOLE, pwede na mag-open ng mga job fairs. Nandiyan yung ating tourism na pwede natin i-boost para yung hospitality industry natin lumakas. In fact, pagdating sa tourism, sayang hindi natin nagagamit yung magagandang mga tourism site natin na alpasan na tayo na may ibang bansa tulad Vietnam, Malaysia. Nandiyan naman yung BPO na pwede natin paglagyan sa mga madi-displace, mga workers na online gambling. Nandiyan yung mga direct investments na pagagandahin natin siyempre ating peace and order para pumasok yung mga direct investors. Marami mga complainants na pumunta sa aking programa na mga magulang, yung kanilang mga estudyante, hindi na po nakapag-aral, napupuyat, hindi na pumapasok, pumapayat na, hindi na kumakain dahil lulumpo sa online gambling. Kumukupit at an early age, mga bata, estudyante, 10, 11, 12, kumukupit sa kanilang mga magulang. Bata pa lang, marunong na makumupit or magnakaw. Just imagine, paglaki ng mga ito, magiging hardened criminals na mga ito dahil at an early age, na-expose sila sa criminal activities, criminal acts, yung pagnanakaw sa mga magulang. Yung iba, nag-i-snatch para lamang may pantaya sa online gambling. Even yung mga matatanda, meron pa nagdi-dispalko, merong isang employee, nag-dispalko sa kanyang employer. At that happens several times. Sa kanilang mga employers para lamang may pantaya sa online gambling. Yung mga husband na dapat
binigyan ng pangpuhunan sa negosyo para gumanda ang buhay nila, mga OFWs, na nagagastos lang sa online gambling. Pag uwi ng mga OFWs, because ako po bilang committee chair ng migrant workers, yun po isa sa mga reklamo nila mga OFWs. Pag uwi nila ng Pilipinas after a 1 year or 2 years contract, 2-year contract nila doon, ma-fulfill nila sa Middle East, pinaghirapan nila, pinagpawisan sila, after na sila ay maapi doon, maabuso, maglinis ng mga kubeta para kumita ng 20,000 to 30,000 a month. Pagbalik nila, wala na silang abutin na pera. Why? Kasi nga po, yung kanilang mga asawa at mga anak nalulumpo sa online gambling. No to online gambling. Walang exception. No to online gambling. Nakatikim ng supla mga kabayan no, mula kay Senator Rapi Tulfo ang Malacanang sa pamamagitan ng kanilang spokesperson na si Attorney Claire Castro na magdahan-dahan nga daw dito mga kabayan no, sa kanilang approach dito sa online gambling platform or mga online gambling na application na kung saan marami na pong na-addict dito sa sugal na ito, sa mga online na sugal at yung inisip ng Malacanang ng gobyerno ay yung kinikita lang mga kababayan no ng mga buwis na nakakolekta or nakolekta nila dito sa mga iba't ibang online platform, pero hindi nila inisip ang magiging epekto dito sa pagkalulong ng mga online na gambling na ito mga kababayan. So sabi ni Senator Rapi Tulfo na kahit pa mga bata pa no marunong nang magnakaw or mangupit mga kababayan dahil lulong na nga po dito sa sugal, online na sugal. At napakadali yung access nila dito, basta may cellphone lang sila, merong data or internet at download lang nila itong mga online gambling na ito, ay pwede na silang magtalpak mga kabayan, pwede na silang tumalpak. At yung mga tayaan pa naman daw dito ay 10, 20 no, pero usually daw 20 or 10 pinakamaliit mga kababayan. At itong mga kabataan ngayon marunong na daw mangupit no, or natuto ng mangupit sa mga magulang dahil dito sa pagkalulong ng mga online na gambling na ito mga kababayan. At pati na rin mga matatanda mga kababayan ay nalulong din dito no sa online na sugal na ito. At itong mga OFW apektado din daw. Maraming pamilya ang magulo dahil dito mga kababayan sa mga online na gambling na ito na mga platform. At yun nga sabi ni Senator Rapi Tulfo ay talagang pinupush niya itong pagban or pagban ng lahat ng mga online gambling platform na ito para maiwasan na ang mga ganitong problema. Yung mga pamilya at yung mga masang Pilipino ay magulo ang kanilang buhay dahil lulong sila dito sa online na sugal na ito mga kababayan. At para po sa aking opinion no, tama po, agree po ako dito kay Senator Rapi Tulfo mga kababayan na talagang wala pong magandang maidulot itong sugal na ito. Kahit anong sugal mga kababayan ay hindi po maganda talaga dahil hindi naman po talaga yan dahilan o rason para gumanda yung buhay mo no. Kung tumaya ka dyan, magsugal ka, ay hindi po yan talagang ang tamang pamaraan para guminhawa ang inyong buhay no, ang status ng inyong buhay dahil yung sugal ay talagang pabagsak yung dulot niyan mga kababayan no. Imbis na ngayon ay medyo kayang-kaya nyo pa kumain ng 3 beses sa isang araw, pag once nalulung ka dyan mga kababayan dahil sandamakmak na yung mga utang mo ay wala na. Once a day ka na lang kakain or minsan nga wala ka nang kain mga kababayan dahil yung pera na maliit na kinikita mo ay diretso mo yun dun sa sugal mo at hinahabol mo mga kababayan no. Kaya po yung iba na addict dito dahil gusto nilang mabawi yung kanilang mga naitaya, yung kanilang mga talo, gusto nilang mabawi, yun yung kanilang mindset kaya talagang tuloy-tuloy talaga sila hanggang lalamunin na sila mga kababayan ng sistema. Hindi na nila maisip na kung ano yung tama no, hindi na nila mahinto yung kanilang pagka-addict dyan sa sugal. At hindi lang sa online mga kababayan, sa lahat ng klaseng sugal, ma-online or hindi, ay talagang hindi po talaga maganda yan dahil talagang sa kangkungan yung bagsak mo dyan mga kababayan once na lalamunin yung utak mo dyan sa pagiging sugarol mga kababayan no. Wala pong magandang
maibigay yung sugal, kundi yung may-ari lang mga kababayan ng mga platform na yan, yung yumayaman, no? Yung mga company na nagpapataya or nagpapasugal, yun lang talaga yung yumayaman mga kababayan. Pero yung mga tumataya, lalo na yung mga kunti lang yung pera, tapos magsapalaran, no? Pakipagsapalaran dito sa pagtaya ng mga online gambling na ito, ay talagang mas lalo silang mahirapan mga kababayan, dahil imbis yung kinita nilang maliit ay itinataya pa, no? Tinatalpak pa dito sa mga online gambling na ito. Kaya talagang yung may-ari ang yumayaman, yung mahirap ay mas lalong maghirap dahil dito sa mga pagsusugal nila mga kababayan. So ano pong opinion dito mga kababayan? Payag po ba kayo or agree kayo dito sa mga statement ni Senator Raffy Tulfo na he is for total ban, no, dito po sa mga online gambling na ito, at yung pahayag nga po ng Malacanang na magdahan-dahan nga daw dahil sayang yung mga buwis na makolekta dito, at siya namang magagamit pang tulong nga doon sa ating mga kababayan din. Syempre malaking bagay na rin po yun, no? Yung mga buwis dito mga kababayan, billion din po yata yung makolekta nilang buwis mula dito sa mga online na gambling platform na ito. Pero ganun pa man, on the other side ay ito naman yung epekto mga kababayan, na magkakagulo-gulo itong mga buhay ng mga Pilipino. Maraming pamilya ang mag-aaway, no, dahil dito. Pati yung mga krimen din, kaakibat din dito yung mga krimen na magagawa ng mga taong lulong dito sa kanilang bisyo, sa pagiging addict na sa online gambling, ay syempre ay makagawa na po sila ng hindi maganda, gaya ng pagnanakaw, pangungupit, o kaya panguhold up mga kababayan, dahil gustong gusto nilang tumaya lang or mag-gambling lang, ay wala silang pera, kaya makagawa sila ng hindi maganda. Kaya para talaga matuldukan nito, ay tanggalin na lang mga kababayan itong mga online gambling platform na ito. At sabi nga ng Malacanang daw na kung tanggalin nila ay baka mag-underground, no, itong mga online sugalan na ito. Hindi na po siya legal kasi illegal na. Tanggalin na yung kanilang franchise o kaya license. Kaya nasupalpal niya din itong pahayag ng Malacanang mga kababayan o ng gobyerno, na ano pang silbi ng mga law enforcement natin, anong silbi ng DICT, anong silbi ng PNP, ng NBI at iba pang mga law enforcement agencies na hulihin yung mga underground, no, yung mga gumagawa ng illegal. So ano pong opinion yung mga kababayan? Pabor po ba kayo dito sa total ban ng online gambling? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.